characterized the opposition to Marcos. Does not allow a drop of blood to be shed. If we can solve this problem peacefully, that would be the best. Our beloved leader of the church and father of EDSA, His Eminence Jaime Cardinal Sin. Kapag ang Iglesia ni Cristo ang nagsasagawa ng mapayapang pagtitipon o rally, tila lagi itong nagiging sentro ng kontrobersya. Maririnig agad ang mga batikos na pagdaw ito sa saligang batas, bawal daw makialam ang simbahan sa politika at lumalabag daw sa prinsipyo ng separation of church and state. Ngunit kung babalikan natin ang kasaysayan ng bansa, ang mismong simbahang Katolika sa pangunguna ni Jaime Cardinal Sin ang nanguna sa EDSA People Power Revolution. Una, noong 1986 laban sa rehimeng Marcos at muli noong 2001 laban kay Pangulong Estrada. Kaya't ang tanong natin ngayon, kung ang Iglesia ni Cristo ay binabatikos dahil sa mapayapang pagkilos, bakit tila hindi ganito ang tingin kapag ang simbahang Katolika at ang ibang mga relihiyon ang gumagawa ng ganyang bagay? Iyan ang ating tututukan ngayong araw dito lang sa Ingo News Commentaries. Ang prinsipyo ng separation of church and state ay malinaw na nakasaad sa Article 2, Section 6 ng 1987 Constitution. The separation of church and state shall be inviolable. Ngunit ang tanong ay ganito, papaano nga ba talaga dapat natin ito unawain? Ibig bang sabihin ay bawal lang magsalita, makialam o magpahayag ng paninindigan ang mga relihiyon sa mga isyong panlipunan at pampamahalaan? Ayon sa mga eksperto sa konstitusyon, ang separation of church and state ay hindi nangangahulugan ng total silence ng mga relihiyon. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi dapat gamitin ng Estado ang relihiyon bilang instrumento ng pamamahala at gayon din, hindi dapat kontrolin ng simbahan ng pamahalaan. Ngunit sa labas ng aspetong ito, malaya pa rin ang mga mamamayan, kabilang na ang mga miyembro ng anumang relihiyon na gamitin ng kanilang mga karapatang magpahayag, magprotesta at makilahok sa mga usaping pampubliko. Noong 2015, nang magsagawa ng mapayapang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, ilang media outlets at kritiko ang nagsabing ito raw ay political rally disguised as religious assembly. Ngunit, kung titignan natin ang mga video at testimonya, malinaw na ang layunin ng Iglesia ni Cristo noon ay ipaglaban ang karapatan sa due process at ipahayag ang saloobin laban sa umunoy panghihimasok ng Department of Justice sa internal affairs ng Iglesia. Hindi ito isang rally laban sa pamahalaan. Ito ay isang paninindigan para sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay sa mata ng batas. Sa kabilang banda naman, noong EDSA 1, mismo ng simbahang Katolika sa pangunguna ni Jaime Cardinal Sin ang nanawagan sa publiko na magtungo sa EDSA upang harangin ang mga tangke at sundalo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gamit ang Radyo Veritas, hinimok niya ang sambayanan na lumabas sa kanilang mga tahanan at milyon-milyon ang tumugon sa panawagang ito. Noong EDSA 2, muling nanguna ang mga pari, madre at lay Catholic organizations upang patalsikin si Joseph Estrada.
Walang pag-alinlangan, malaking papel ang ginampanan ng simbahan sa pagbabagong pampolitika ng ating bansa. Ngunit ang tanong ng marami ngayon, bakit noong ang simbahang Katolika ang nanguna sa peaceful revolution, ito ay tinawag na people power at moral awakening? Samantalang kapag ang Iglesia ni Cristo naman, ito ay agad na sinasabing political meddling. Isa ito sa mga pinaka-controversial na isyong hindi gaanong tinatalakay sa mainstream media, ang double standard pagdating sa pananaw ng publiko sa relihiyon at politika. Ang simbahang Katolika ay may mahigit 70% ng populasyon sa Pilipinas. Natural, malakas ang impluwensya nito sa opinyon ng masa at sa mga desisyon ng mga lider. Ngunit, ang Iglesia ni Cristo, bagamat mas maliit ang bilang, ay kilala sa disiplina, pagkakaisa, at disiplinadong pagkilos. Kaya tuwing nagkakaisa ang Iglesia ni Cristo, nakikita ito ng ilan bilang banta o political force na dapat bantayan. Ngunit ang katotohanan, ang Iglesia ni Cristo rallies ay palaging pinahihintulutan ng mga lokal na otoridad, may mga permits, at mapayapang isinasagawa ang kanilang freedom of expression nang walang karahasan, walang vandalismo, at walang paninira sa mga ari-arian ng gobyerno. Ito ay patunay ng disiplina ng Iglesia, hindi paglabag sa batas. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang konsepto ng separation ay bunga ng pang-aabuso noong panahon ng mga Kastila, kung saan ang simbahang Katolika at pamahalang monarkiya ay halos iisa o sa madaling salita, magkapantay ng katayuan. Kaya't ang layunin ng probisyon ay protektahan ng gobyerno laban sa kontrol ng relihiyon, hindi upang patahimikin ang mga miyembro ng relihiyon. Ang nakakalungkot nga lang, tila may selective morality ang lipunan pagdating sa relihiyon at politika. Kapag ang isang relihiyon ay sumasang-ayon sa opinyon ng nakararami, ito ay tinatawag nilang heroic. Ngunit kapag ito ay hindi pumapabor, ito ay controversial. Marami ang bumabatiko sa Iglesia ni Cristo sa social media, sinasabing bakit sila magrarally o bakit sila parang partido politikal. Gayong noong panahon ng EDSA, walang nagtanong kung bakit ang mga pari ay nasa kalsada o kung bakit ang simbahan ang nanawagan ng pagbagsak ng isang pangulo. Ang pagkakaiba lang, ang Iglesia ni Cristo ay naninindigan sa prinsipyo, hindi sa popularidad. At ang kanilang mga kilos ay may layunin, kapayapaan, katarungan at pagkakaisa ng mamamayan. Sa pagtatapos ng ating episode, malinaw na ang mapayapang pagkilos ng Iglesia ni Cristo ay hindi paglabag sa saligang batas, kundi paggamit lamang ng karapatan na iginagawad sa bawat Pilipino. Sa halip na batikusin, dapat itong tingnan bilang simbolo ng pagkakaisa at disiplina, mga katangiang unti-unti nang nawawala sa ating lipunan. Kung noong EDSA 1 at EDSA 2 ay ipinaglaban ng Katolisismo ang kalayaan laban sa diktadura, ngayon ay ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo ang karapatan ng relihiyon laban sa maling interpretasyon ng batas. Ang tunay na hamon sa atin ay hindi kung sino ang tama o mali, kundi kung kaya pa ba nating igalang ang karapatan ng bawat isa kahit magkaiba tayo ng pananampalataya. Kung naniniwala kang mahalaga ang patas na pagtingin sa lahat ng relihiyon at sa karapatang magpahayag, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Sama-sama nating alamin ang mga isyong panlipunan ng may bukas na pag-iisip at respeto sa pananampalataya ng bawat isa.